World frequency has 4 subgroup. Ang una po ay plane. Ang plane world po, ang kanya pong symbol ay letter W. Yan po ang symbol ng plane world. It has 71% of the 30 to 35% of the world type of pattern. Ang sunod po, yung dalawa na tigta 13%. Ang isa po ay double loop world. Ang kanya na po naman symbol, pagdating sa FBI, ay letter D. Kapag po sa Henry lang, W lang siya. Pag sa Henry system. Pero kapag po yan ay sa FBI, yan po ay ang kanyang symbol ay D. At kapag po Central Parrot Loop World, letter C po yan. 13% din po yon. Ang naiiwan na 3% ay accidental. Siya po yung pinakakakaunti. Ang kanya naman pong symbol ay letter X. Pag sa FBI. Kapag sa FBI. At kapag po yan ay sa Henry, lahat po yan W. Kapag po sa Henry system, W yan. Ang sinusunod po natin ay Henry FBI classification system. Yun po sinusunod natin. Kaya po, nalabas yung C, nalabas ang C, nalabas ang D, nalabas ang X. Pero pag Henry system po, hindi yan lalabas. Lalabas lang dyan, W. Ang una po ay plane world. Ang plane world po ay mayroong 2 deltas. May dalawa po yung delta. Meron po yung recurving ridge in front of each, which may be spiral, oval, circular, or any variant of circle. Sinabi nating variant, any kind, similar to circle. Kaya po, may dalawang delta. Pagkatapos ng dalawang delta, may spiral. Spiral po ay ito. Para pong spring. Para pong spring. Yan po yung spiral. Ang sunod po ay oval. Haba, bilog. And then circular or any variant of circle. Sila po ang general features ng isang world type, plane world. Pwede pong spiral, oval, circular, or any variant of circle plus 2 deltas. Ito po yung nalabas sa board. Ano po yung test? Para po sabihin mo ng isang pattern ay plane world. Ano po yung test? You have to draw imaginary line from delta to delta. From delta to delta. Yun po yung dapat mong i-consider. Kapag po nakapag-drawing ka na kapag po nagkaroon ng delta to delta, magdodraw ka ng imaginary line. Pagka po na-touch
least one recurving ridge. At least one recurving ridge. Kahit po hindi sa gitna ng iyong spiral, ng iyong oval, ng iyong circle, or any variant of circle. Hindi po yan kailangan sa gitna tamaan. Pwede po any part. Kahit po dito. Basta po tinamaan yan po ay magiging plane wall. Kaya po ito, from this delta, ito po yung delta, ito po yung isa, you draw an imaginary line. Yan po tumama. Kaya po ito ay plane wall. Same with this. Wall din po yan. Yan po yung test para masabi natin ng isang pattern with two deltas and in front there is spiral, oval, or circular, or any variant of circle. Basta po tinamaan ng iyong imaginary line drawn from the left delta to the right delta. Basta po tinamaan at nakat, natats ang alinmang part ng spiral, part ng oval, part ng circular, or any variant of circle. Tatawagin po yung plane wall. Paano po pag hindi tumama? What will happen? Pakitandaan, pag hindi tumama, ang tawag doon ay central pocket wall. Kaya po mahalaga yung test. Tawag po yung test to determine whether a pattern is plane wall or central pocket loop wall. Ayun pong paglalagay ng imaginary line mula sa kaliwa papunta sa kanang delta. Mula sa kaliwa papunta sa kanang delta. Basta po tinamaan, alinmang bahagi ng circuit, oval, circle, or any variant of circle. Sir, hindi tumama. What will happen? Pag hindi po tumama, central pocket loop wall. Pag hindi po tumama, ay magiging central pocket loop wall. Yun po yung epekto kapag ang imaginary line drawn from delta to delta does not touch or pass any part of the circuit, oval, circle, or any variant of circle. Ito po yung nagpapakita para po masabi na yung real image na yan ng fingerprint ay tinatawag na plane wall. Yan pong kulay red. Yan pong guhit na red. Yan po yung imaginary line. Ito po yan. Yung guhit na yan, yan po ang nagsasabi na nasabing pattern ay plane wall. Because that red line, yung pong red line na yan, ay nag-touch or pass sa bahagi ng circuit. Lahat po yan circuit. Lahat po yan circuit. Dahil yan po'y tumama. Dahil po siya'y tumama, tulad nito, pinoconsider po yan na plane wall. Kaya po sabi dito,
A plane word consists of one or more ridges which make a complete circuit with two deltas, between which, when an imaginary line is drawn from left to the right delta, that imaginary line touches or cut any part of the circuit, or any variant of circle. Yun po lang ang requirements dyan. Yun pong mag-draw ka ng line from left delta to the right delta. Dahil ito mama po dito, ino-consider po yan na plane wall. Pag hindi po tumama, central pocket loop wall. Ang magiging pattern po, pag hindi tumama, imaginary line will be one of central pocket loop wall. Ang sunod po, yan po yung test. Ito po yung test. Pag sinabi natin test, ito yung pag-alam kung isang pattern ay plane wall or central pocket loop wall. Yun pong drawing from this point, yan po ay plane wall. Sir, paano kung hindi tumama? Pag hindi po tumama, ang roll, ang magiging rule po ay dapat po kapag hindi tumama, ang tawag doon, central pocket loop wall. Yun po yung magiging pattern na applicable. Kapag hindi tumama ang iyong imaginary line drawn from left to the right delta. Ito po ay central pocket loop wall. Unang binanggit ko sa inyo, yung imaginary line drawn from the left to the right delta. Hindi nag-touch sa iyong circuit, sa iyong circle. Kaya po, i-consider na ito isang loop wall. Kaya po sabi diyan, a central pocket loop wall must have type lines a minimum of two deltas and at least one ridge. The pattern tends to make a complete circuit. Ang gusto nung para ma-consider na ito ay nakalagay po dyan na central pocket loop wall dapat may minimum na 2 deltas and a ridge count of at least 1. Paano po yan gagawin kapag po nagkaroon ng central pocket loop wall? Lalagay po na instead na WC, tulad po nito, up to this point, salang-sala dito. And therefore, central pocket loop wall yan. Yan po tatlong yan. All the imaginary line drawn from delta to delta does not touch or pass any part of the circle or any variant of circuit. Central. Pag tumama, plane wall. Kaya po, tingnan mo yung imaginary line. Ang imaginary line doon sa iyong central pocket loop wall ay natama. Hindi natama sa circuit. Pag hindi tumama, unang uri yon
ng central pocket loop whorl. Ilang ka pong uri ang central pocket loop? Dalawa po ang isa ito. Yung imaginary line drawn from two deltas does not touch or pass any part of the circle or oval. Pangalawa pong uri ng central pocket loop whorl. Yun po yung pangalawang uri ng central pocket loop whorl. Ito po. Yun pong may obstruction at a right angle to the inner line of law. Obstruction at a right angle to the inner line of law. Ito po yun. Ito po yung obstruction at a right angle to the inner line of law. Ano pong gagawin dyan? Ang gagawin po dyan, kukunin po ang inner delta. Kukunin po ang inner delta. Pag nakuha po, kukunin ang top of the centermost recurving ridge or oval. Pagtatapatin mo yung inner delta at saka yung iyong topmost of the innermost recurve. Pag natats, pagka po nag-uumguhit, ano po dapat makita? Obstruction at a right angle to the line of law. Ang ibig sabihin po noon ay ito. Makikita po ninyo ito. Ito po ay with, sabi po dyan, the delta must not cut or touch a recurving ridge. Kaya po pag tinignan mo ito po yon. Nag-draw po ng line from left to delta. Pagka po hindi tumamang katulad niyan, ang tawag po central pocket loop whorl. Lahat po ito, pati po ito, sama po ito. Ito po yung inner delta ha. Yan. Hindi po yan tumama. Even this one. Even that one. Basta po hindi tumama from delta to delta, central pocket loop. Ang pangalawa po, ayun pong mayroong inner delta. And then, yun pong kanyang pattern, kinuha mo ang pinakagitna ng centermost recurving ridge. Pagkatapos mayroon pong hadlang mula doon sa inner delta hanggang sa iyong, tingnan po ninyo ito. Tingnan po sa screen. Ito po ang inner delta. Whereas, ang tapoy are. Top of the centermost recurve. Pagkatapos tingnan mo po kung may humadlang. Mag-draw ka na imaginary line. Mula po dito. Pababa. Nakita mo may hadlang. Ito po yan. Kasama yan. Yan po ay hadlang. Tingnan mo po kung ano nangyari sa iyong imaginary line. May tinamaan po dyan. Saka po dito, kapag po yan ay tumama with obstruction at the right angle,
Central. Yun po yung padalawang uri ng central pocket loop whorl. Then, ang inner delta po dito, ito. Ito po yung other delta. Outer delta po yan. Then, makikita mo yan, draw po mula dito. Papunta doon. Mayroon po yung obstruction at right angle to the line of flow. Same po nung huli. Dito po yung sinusukat. Yan po yung sinusukat. Then, ang sunod po ay double of whorl. Pag sinabing double of whorl, there are two separate and distinct set of distinct loop formation. Pagkatapos po noon, may two separate and distinct loop formation plus two set of shoulder, two deltas. That po yung dalawa. Two separate and distinct set of shoulder or ridge formation. Two sets of shoulders and two deltas. And two deltas. Kaya pag tingnan po natin ito, ang una pong hanapin ay delta. Ito po yung delta. Pagkatapos po, tingnan kung ang loop ay separate and distinct. Tingnan lang po ito. Makikita mo yan, they are not connected with one another. Hindi sila magkakonekta. Kita rin parehas ang shoulder. Ang tawag po dyan ay double of whorl. Tingnan din po ito. Isa. Makikita po natin to. Isa yan. Pangalawa po, ito. Ang tawag po dyan, double of whorl. Ang delta po ay ito. The other one is this. Ang sunod po, itong isa to. Ito yung isa. Ito naman yung padalwa. Nakikita po natin ito. Ito po ang delta. Pagkatapos po, ito po ang pangalawang loop. Since complete po yung dalawang deltas, complete po yung two sets of shoulders. Yan po yung dapat mong makita. Two sets of deltas, two separate and distinct loop formation, and two sets of shoulders. Pagka nakita mo yon, yun po yung magiging double of whorl. Double of whorl. Then, ito po yung isa. And then, makikita po natin, ito yung isa. Ito po yung isa. Yan po yung isa. Ito. Ito po naman ang isa. They are not continuous. They are separate. And therefore, ang tawag po dyan ay double of whorl.
two deltas, two separate and distinct loop formation, and two sets of shoulders. Yan po itsura noon. Ito po yung pagpapakahulugan yan. Separate po yan. Ito po yon. Naka-color coded po. Yung red, yan po isang loop formation. Yung yellow, another loop formation. They are separate and distinct loop formation. They have distinct set of shoulders and two deltas. Yan po requirements ng double loop word. Pakitandaan po, S-type, not a double loop word. Ang reason, S-type is as in letter S. They are not separate to one another like this one. Makikita po ninyo ito. S-type po yan. Sundan lang po yung inuguhit na yan. Makikita mo yan. They are not separate. They are not separate loop formation. Kaya hindi po siya papasok sa double loop word. Dapat po kasi separate and distinct. Ito po ay S-type din. To separate and distinct, hindi. Kasi S-type. Akala mo lang dalawa pero sila po yung magkasunod. Ito pong isang ito ay may appendage kaya hindi na consider. Kaya po siya S-type din. Ito naman ang kanyang figure. Kita-kita mo, they are not separate, they are not distinct. And therefore, pagka po ganito ang figure, ito, lahat po yan ay plain word. Hindi po yung double loop, they will be considered as plain word. Interlocking loop. Interlocking po. Ang isa pa ganito. Ang isa pa ganyan. Tawag po dyan, interlocking loop. Are they double loop? The answer is no. Hindi po yan double loop. Yan po yan, oh. Word po yan. Ang reason, interlocking loops yan. Interlocking loops po yan. Yan po yun, yan dahilan. Then we have accidental. Ito yung pinaka-surprise dyan. Ang accidental po ay may two or more different types of fingerprint. Except po, board question ito. Except plain arts. Hindi po siya kasama. Ang plain arts. All others are included. Huwag lang po same type ha. Tulad po ng double loop, di dalawang loop yun.
Hindi po pwedeng lagyan ng iba. Kaya sabi dito, accidental whorl consists of a combination of two different types of pattern except plain arts. Maya po makikita mo bakit. Ito pong unang ito yan. Oval po yan. Kung oval po yan, either plain whorl or central pocket whorl. Tatlo po ang deltas niyan. Ito isa. Yan po pa dalawa. Yan po pa tatlo. Kaya makikita mo yon, yung kanyang pattern, pwedeng tatlo ang deltas. No problem po yon. Basta po kay accidental sa double loop whorl, sa central pocket loop whorl, makikita po natin kapag po sa central pocket loop whorl ay circuit. Pwede po ang kombinasyon noon ay loop or tented arts. Kaya po makikita ng kombinasyon po nito, combination po of plain whorl and that of plain whorl po yan at saka po loop. This one, yan po ang tatlong deltas niyan. Ito po yung circuit. Ito po ay loop. Kaya po yan accidental. And then ito pong sunod, loop po ito. Ano pong kombinasyon? Tented po, tented arts. Yan po yan. Tawag po dyan tented. Kaya po yan ay accidental. Ito po ay whorl. Ito po ay loop. Thereby completing the requirements of accidental whorl. Pakitandaan po, hindi po kasama ang plain arts sa combination. Ang reason po ito, ito po ay double, yan po yon, double of whorl. I'm very sorry, ito po yung loop. Itong isa ito yung loop. Ang isang ito ay whorl. Ang hindi lang po kasama dyan ay letter X. Yun pong pattern na kung saan nagre-represent sa plain arts. Pag plain arts po, X yun. Ano po masusunod, sir? Kung ano yung naiwan. Kung ang kasama po ay ito, di oval po yan. Circular. Circuit yan. Pero kapag po hindi naman plain arts, accidental po yan. Eh, sir, ito po, ano po yan? Yan po ay tented. Tented yan. Here po, sir, loop po ito. Kaya combination of loop and tented arts constitute accidental whorl. Constitute accidental whorl. Of course, with the exception of plain arts. Nalabas po yun sa board exam. Then, kung sa ating loop type ay ridge counting, kapag po sa whorl, ridge tracing. Pakitandaan po ha. Kapag po sa whorl, ridge tracing. At kapag po sa loop, ridge counting.
kung sa ridge count po ang hinahanap ay 4. Dito po ang hinahanap ay 2 delta. Ang hinahanap po dyan, una po, left delta. Yun ang unang hahanapin. Ano pong uri ng left delta? Farthest left delta. Pinakamalayo na kaliwa na delta to the opposite right delta. Ano po sir? Farthest right delta. Pag nakita mo ng dalawang yan, start your tracing mula sa left delta papunta sa right delta. Kapag tumapat sa right delta, opposite the right hinto, iyo pong pagdugtungin, lagyan ng imaginary line mula sa right delta at sa iyong ridge trace. Alamin mo kung saan dumaan baga relative to right delta ang iyong nire-ridge trace or trace ridge ang tawag, sa loob o sa labas ng right delta. Sa loob o sa labas ng right delta. Paano po ang magiging senaryo? Kapag po sa loob po yan, inside, at yan po ay may 3 or more intervening ridges. Paano po kung outside 3 or more outer? Kapag outside of the right delta with 3 or more outer. Kapag sa inside ng right delta, pagkatapos the intervening ridges ay 3 or more, inner yun. Inner yun. Paano po kung dalawa o kulang pa sa dalawa? 1, 0. Ang intervening ridges. Saan man dumaan? Inside man or outside? Meeting ang tawag. Meeting ang tawag. Saan man siya dumaan. Look at this. Look at your screen. Doon po sa rule number 1 sa tracing. Hahanapin muna yun pong left delta. Hahanapin po ang right, farthest right delta. Kaya pag tinignan mo, ito po yung kanyang makikita po ninyo, ito yan. Makita ito, may delta rin dito. Makikita po ninyo dito, may delta din yan. Dalawa lang pong delta ang kukunin. The farthest left and the farthest right. Yan ang unang rule. Pangalawang rule, start your tracing. Ito po kasi ang delta. Start your tracing from your right delta. Then, naputol. Makita po nyo, naputol. Baba. Then, makikita mo rin to. Naputol po ito ha. Go down.
Naputol, go down. Naputol ulit, go down. Pagtapat po, tigil. Idugtong mo, yan. May isa po na tinamaan. Therefore, dapat ay 3 or more. Kaya po ito, tandaan po ito, ang tawag dito, meeting. Kasi isa lang po na mag-iitan sa red trace to that of your right delta. Ito gayon din po. Naputol. Putol ulit. Pagkatapos po noon, go down ulit. Tigil. Yan po, meeting. Ere po, sir. Itong isang ito, meeting pa rin yan. Then, tingnan po ninyo ito. Naputol. Go down. Putol ulit. Baba ulit. Then, pagkatapos po noon, nagka-bifurcation. Tingnan po ninyo, nagka-bifurcation. Hindi sa taas, sa baba. Nagka-bifurcation ulit sa baba ulit. Then, tigil sa harap. Makikita po ninyo ito, mula po dito, draw imaginary line. Apat po yan, kaya po ito outer. Kaya po ito outer. Yun po ang kanyang classification, outer wall. Outer wall. Ang dalawa po ay meeting at inner. Meeting at inner. Makikita po natin ito. Dumaan po ito sa iyong inner. Sabi ng iba, inside. Dumaan yan sa inside. Pagtapat po yan, kita naman ang blue, itapat mo sa iyong delta. Ibig sabihin, from this point, tatapat mo yan. Pag binilang mo yan, makikita mo ito, 1, 2, 3, 4, 5. Ito pong isa, nasa kanan nating bahagi. Makita po ninyo, yan po. Naputol yan, tigil dito. 1, dahil doon po yun, itatapat. 1, 2, 3, 4, 5 po. Makikita mo, dito ay 5. Making it now complete ang tracing. Ano po yun, sir? Ito po, outer. Tulad din po nila. Ito po, inner. Makikita po natin to. This one, ito po isa ito. Dito nagsimula. Putol, hanggang mabot dito. Yan po, meeting. Nakalagay naman po sa taas. Dahil po nito, ang pag-itan ng meeting, whether dumaan sa loob, inside, or above, dumaan sa baba, outside. Tandaan po ito, pag nabilang yan, saka ka maglalagay ng outer.
Una mong tandaan saan baga dumaan ang race. Above or below that of the school. Kung yan ay above, edi madami. Pag below, hindi po. And then, ito po ay meeting. This one is meeting. Dito po iti-trace. Then go down. Yan po yung magiging scenario dyan. Ito pong lahat ng ito ay meeting. Lahat po yan meeting. Ito po'y dumaan sa labas. Ito mong isa ito, dumaan sa loob. Ito mong isa ito. Yan po yung kanyang ridge race dito. Makikita mo wala. Ang ibig sabihin, simple lang. Meeting yan. Simple meeting. Sa looban, sa looban dumaan, simpleng sagot. Meeting yan. Pagkatapos po ng ridge tracing, punta tayo sa huling family of pattern. Ang huling family of pattern ay arches. Kaya pag minapakinggan ka, the simplest type of pattern, isa lang po ang sagot. Ang simplest type of pattern ay isang arch po. Arches po. Ang pinakasimple na type of pattern. Simple. The most simple type of pattern ay arches. Ano po yung arches? Tingnan po ninyo ito. Look at this. Siya po'y nagsimula sa ating kaliwa. Sa gitna po, nagka-wave o nagka-rise. And then, pumunta po sa kabilang panig. Opposite side. Wait po sir, simplest type of pattern. Wala po yung type lines. Kung walang type lines, walang pattern area. Kung walang pattern area, wala pong delta. Wala pong core. Wala pong delta, wala pong core. Kaya po siya, simplest type of pattern. Pero tandaan mo ito, siya ay simplest type of pattern. Pero ang kanya pong percentage ay 5% lang the entire fingerprint pattern. Siya nga po ay yung 5% na yan, ang kanya po'y tatlo. Tatlo sa lima. Tatlo sa lima. Lahat po ito, makikita mo, nagsimula sa kabila, tumaas, nagkaroon ng wave, parang alon, pagkatapos lumabas opposite side. Lahat po yan, tawag po dyan plane. Ang tawag po dyan plane arts. Pagkatapos po niyan, makikita po ninyo ay nasa buhay sinabi ko, ang plane arts, ang ridge po, enter upon one side. Nagkaroon ng rise, nagkaroon ng wave at the center. And then flow out to the opposite side. Flow out to the opposite side. Ang susunod po ay tented. Ito po, mas madaming tanong sa board kumpara sa plane arts. Sorry for this word. I have to go back. Ang plane arts po, ang kanyang symbol. Pagka plane arts po, symbol niya, kapag po sa hindi daliri, A, small letter A. Kapag po sa index sa hintuturo,
capital letter A. Kapag po sa intuturo, capital letter A. Kapag po sa ibang daliri, small letter A. Sana po maliwanag ito. Ang susunod po ay tented. Ang tented po, ang kanyang symbol ay letter T, capital. Kapag sa index finger. Kapag po sa ibang daliri, ano po simbolo? Small letter T. Small letter T. Kapag capital sa intuturo, kung minapakinggan na capital letter, huwag lamang po sa central pocket loop, sa double word, sa accidental at sa word. Lahat po yan, capital letter. Lahat po yan, capital letter. Hindi po yan katulad ng hindi po siya katulad ng ibang pattern. Ano po at bakit po ito naging tented? Tingnan lang po ito ha. Kita po natin are. Kita po natin ito. Tingnan po ninyo ito. Makikita mo ito. Yun po ang kanyang pattern. Tulad po ng isang ito. Mayroon pong ending ridge. Makikita mo ito. Mayroong angle. Ito po ay ending ridge ulit. Itong nasa hulihan ninyo ito. Ito. Siya po ay mayroon ding ending ridge. Ito mong gitna angle. Yan po yung dalawa na uri ng arts na kung saan sa gitna una mayroon pong definite angle. Ito po yun. Yan po yung definite angle. Ito pong nasa gitna na ito. Yan po. Ito po ang definite angle. Ito po yung iyong ending ridge. Ito po ang iyong ending ridge. Yan po, ending ridge. Tingnan mo po ito, board question ito. Ano ang majority ng pattern? Ano ang majority ng pattern kung saan makikita mo ang iyong ending ridge? Ito yan. Makikita mo yung ending po yan. Makikita mo angle. Another ending ridge. Anong napuna mo? Anong majority of the pattern sa tented arts? Board question po yan. Anong majority of the pattern sa tented arts? Makikita mo, ang sagot isa. Lahat siya plain art. Ano po ito? Yung nasa gitna na lang para medyo madali.
Lahat po yan, with the exception ng angle na yon, with the exception of the short ending range. At yung pong isa ay ending range din. Makikita mo yan, sila yung dalawang uri ng tented. Ang una, with angle type. Ang una, with angle type. Yan po. Makikita mo ito, angle yan. Pero majority ng pattern, line arts, sa gitna lamang meron pong angle type. Angle, meron pong definite angle. Then makikita mo ito, lahat po yan angle. Lahat. Makikita mo may angle. Kapag po ganyan, ay tented. Kapag po ganyan, tented. Kung yan po, majority ng pattern at the middle ay may definite angle. Paano po kung walang nakalagay na at the center ay walang definite angle? Wala pong upthrust. Ang tawag po doon ay plain arts. Tingnan po ninyo ito. Ang tawag po dito, upthrust. Ito po yung spelling, nalabas po ito sa board exam. Yan po yan. Pag nakita mo upthrust, ito po yon. Ano pong ibig sabihin ng upthrust? A short ending range. Isang may clean range na ang kanyang pagtakas. Makikita po ninyo ito ay from the horizontal plane ay right angle. 45 degrees or more ang kanyang upthrust o pagtaas. Pagka pumigan yan ay plain arcs. Sa iba po pattern, you don't have to worry about this. Sa ibang lesson, I'm very sorry. Kapag po ganyan, ang tawag po dyan upthrust. Short ending range that rises 45 degrees or more or at a right angle to the line of flow. Kapag po ganyan, may upthrust, ang iyong plain arcs, ang tawag dyan, tented. Yan ang padalawang uri ng tented. Yan ang padalawang uri ng tented. Ang pangatlong uri ng tented, binanggit ko na ito sa inyo before. Ano po yun, sir? Ang pangalawang uri ng tented ay loop type. Lacking in one of the three requisites of a loop. Di tatlo yon, pag kulang ng isa, tented. Ano po yung tatlo requirements? Una, walang sufficient regard. Pag sinabing sufficient regard, may dalawang shoulder. Pangalawa, delta. Pangatlo, na wala o pangatlo, na absent o requirements ng loop ay reach count. Una, sufficient regard. Pangalawa, delta. Pangatlo,
na requirements ay ridge count. Alinman ang wala doon, tented yun. Ito, look at your screen. Ang kanyang core, yan. Ang kanyang delta, ito. Ano pong wala? Ridge count. May sufficient recarb yan. Wala lang ridge count. Ito, very sorry. Makikita mo dyan, ang wala ay sufficient recarb. Meron po yang ito yung kanyang core. Ito yung kanyang delta. Ang ridge count yan 1. Pero hindi naman makakonsider kasi wala pong sufficient recarb. Wala pong sufficient recarb. Ito po sir. Anong wala dyan? Ang wala po dyan sufficient recarb kasi meron pong appendage. Kaya po sira, wala pong sufficient recarb. Kaya po siya tented. Ito naman po. Ito po yung kanyang core. Ito po kanyang delta. Inuhitan mo. Anong wala? Ridge count po kasi dapat sa core at huling ridge count may white space. Delta to the first ridge count may white space. Ano pong wala dyan? Yun po, core sa last ridge count. Wala po kasing ridge count dyan. And then, ito pong isang ito, same dito. Meron pong appendage. Kapag nakita mo lahat na ganyan, basta po 3 lang requirements. Sufficient recarb, delta, at ridge count of at least 1. Alin man doon mawala, hindi na po yun loop type. Tented yun. Tented yun. Equipment po utilized in fingerprint paraphernalia. Pakitandaan po na rin, unit roller, yun pong pangkalat ng iyong ink. You need fingerprint ink. Kailangan mo ng fingerprint ink. Card holder, glass slab, and cleaning materials. May 2 pong uri. Board question po ito ha. Matakaw ito sa board exam. Ibig sabihin, malimit. Ang una po ay rolled impression. Yan yun. Ano po ang rolled impression? Yan po ikinikilos mula sa gilid ng iyong daliri papunta sa kabilang gilid. Ang tawag po dyan, rolled impression. Ang pangalawa po na uri ay plain impression. Pag sinabi pong plain, sabay-sabay ang 4 na daliri. Ang hindi kasabay ay thumb. 4 na daliri, sabay-sabay. Ano po ang pinagtatalunan dito? Paano ikinikilos ang hinlalaki, yung thumb, sa rolled impression? Pakitandaan po nito, ang kilos ng thumb ay towards the center of the body. Papunta po sa gitna ng katawan ng subject. At yun pong ibang daliri ay papunta naman po
away from the center of the body of the subject. Kaya makikita mo ang thumbs towards the body ng iyong subject. Yung pong ibang daliri, away, palayo sa katawan ng subject. Ito po ang rolled impression. Tingnan lamang po ha. Rolled impression yan. Yan po ang right hand. Ito po yung left. Ito po ang rolled impression. Rolled impression po yan ng ng kaliwa. Ang sunod po, thumb. Yan po. No, I'm very sorry. Hindi rolled. Plain impression. Yan naman po yung kaliwa na hilalaki. Ito pong susunod, kanang hilalaki. And then, lahat ng daliri, sabay-sabay. Ang tawag po dyan, fingerprinting. Ang tawag po dyan ay fingerprint recording. Ito pong hilalaki, ito. Itong hilalaki, parehas yan, papunta ang gulong, ang rolling sa center of the body of the subject. Ang iba dyan, away, palayo sa katawan ng subject. Tandaan ito. Bakit po may rolled impression? Ano pong value? Ang rolled impression po gagamitin sa classification. Kaya po mahalaga dyan, pattern area. Ay paano po ang plane? Anong papel ng plane? Ang papel po niyan, tingnan po ito. Kapag dito, kalimitan pong nawawala sa rolled impression delta. Yan ang kalimitang nawawala. Yan po, makakatulong sa iyo ito. Halimbawa po, sa iyong kaliwang daliri, hindi masyadong naparecord ang hintuturo. Ito. Yan, nalabas yan. Tingnan po ninyo. Kapag kaganyan, anong kalimitang nawawala? Delta po, delta. Dito mo yan hanapin ngayon. Yan po, makikita mo yan. Another na value ng plane impression. Tingnan mo kung tama ang arrangement ng iyong rolled impression. Bakit? Isa-isa yung kinukunan. Ang rolled impression ay isa-isa kinukunan. Pwedeng magkapalit na papunta sa intuturo. Ayun pong middle finger. Hindi po pwede. Dapat po dito ang thumb. Sana po maliwanag ito. Ito po ang index. Pares po yan. Ito po ang middle. Ito po ang iyong ring. Kaliwa ka na po yan ha. Ito pong isang ito, little finger. Kaya kung makikita mo ito, sila po ito patapat. Ang dalawang thumb, magkatapat. Dalawang index, dalawang middle, dalawang ring, dalawang little. Lahat po yan, itapat. Hindi po yun nababaliktad. Sana po maliwanag yun. Yan po yung pagkilos. Tingnan po mabuti sa screen. Paano po ikinikilos ang hintuturo? Ikinikilos po yan dahil ang subject po ito
Siya yung subject. Makikita mo yan, palayo sa kanyang katawan. Pagayaan, away from the body of the subject. Away, palayo. Ito po yung arrangement. Ito yung glass slab. Ang tawag ay fingerprint holder. Fingerprint card holder. Ito po yung slab. Slab po ay salamin or bubog. Yung para pong jalo sila ang tsura. Lalagyan po yun ng ink. Pagka nalagyan ng ink, gusto mo malaman kung makapal o manipis, lagyan mo ng jari sa ilalim. Pagka bagya mo na mabasa, good na yon. Madali mong mabasa, mapakanipis noon. Hindi mo mabasa, mapakadilim noon. Ang lalabas sa iyo, madilim din. Yan po yung senaryo dyan. Pakitandaan, yun pong unang joints ang kinukuha. Kapag tinignan mo, ito po yon. Unang joints yan hanggang doon sa dulo. It's not the entire fingerprint pattern. Yan po. Pagka po road impression, ganyan. Pero kapag po plain impression, ganyan. Kapag po plain impression, ganyan lang ilalagay. Maliwanag ito. We have to apply what we have learned in the last meeting, including the prior discussion today. Simula noong tayo magpangita, hanggang ngayon, i-apply mo lang yan. Ang una pong gagawin ay blocking. Pag sinabi pong blocking, ang ibig sabihin po noon, ito po yan, ang unang gawin blocking. Yan po yung placement ng signs or symbol in each of the 10 fingerprint blocks. I-interpret po ang una. Pag sinabing interpretation po, aalamin mo, yung baga ay loop. Kung loop yon, yun po ibig sabihin ng interpretation. Kung loop po yon, ulnar baga o radial. Yung pinag-aralan muna natin nung tayo unang magpangita. Sunod mong aalamin, yung gapo ay wall, yung kaninang ginawa. Yung baga ay central pocket loop. Yung baga ay plain. Yung baga ay double loop. Yung baga ay accidental. At yung huling-huli, yung baga ay plain arts or tented arts. Yun lang po ang gagawin mo. Pagkatapos po noon, balik ulit tayo sa loop, ridge counting. Balik tayo kanina, ridge tracing. Kaya yung natutunan mo in the past meetings at yung meeting kanina, i-apply mo lang. Ang una pong gagawin, blocking. Paano po ito ginagawa? Ginagawa po ito sa ganitong paraan. Tingnan po ninyo ha. Look at this. Ang gagawin po dyan, i-interpret siya.
Tingnan po ninyo ito. Yan po, yung kanyang signs or symbol. Ano po ibig sabihin, sir? Yan po ay ulnar loop. Pagkatapos po ito, gayon din, ulnar din. Ito po ulnar. Ito po W, plain word. Ito po ulnar. Ito po plain word. Ito po tented. Yan po ay ulnar. Yan po ay whorl. Yan po whorl. Kaya makikita mo, yung pong tawag dyan, blocking. Tanda mo, blocking. Sunod pong gagawin, lalagyan mo po ng reeds count o reeds trace. Assuming po na reeds count mo ito, di nakita mo ang delta, nakita mo ang loop, ang nakita mo ang core. Pagkatapos po, ni-reeds count po, assuming po 12 yan. Ito po ay 10. Ito po ay 15. Ay ano po, are, di reeds trace. Ipagpalagay po natin outer. Pagpalagay po natin 10. Ito po, pagpalagay mo inner. Ito po, wala kang gagawin kasi tented. Pagkatapos po nito, pagpalagay mo 13. Ipagpalagay mo inner. Ipagpalagay mo outer. Kapag nagawa mo na lahat na ganyan, ang tawag po dyan ay blocking. Sana po maliwanag ito, naka-illustrate sa inyo. Ang tawag po dyan blocking. Tapos ka na po sa unang step ng iyong classification. Saan ka po, sir, ginagamit ang classification? Ang classification po ay ginagamit, tandaan po ito, ginagamit po ito sa filing sequence ng fingerprint card. Ano po yun, sir? Ang fingerprint card po, ipinapatas. Lahat ng fingerprint card natin, kung kayo kumuha ng inyong police clearance, pagkatapos ay dinala yan sa krame, yan po hindi basta ipapatas ayon sa pangalan natin. Ipapatas po yan ayon sa ating classification. Ay bakit, sir, yan ipapatas ng classification, hindi sa pangalan? Kasi kapag po may nakitang fingerprint sa crime scene, wala naman po pangalan yon. Wala pong pangalan. Makikita mo din, yan din po ang gagawin. Kaya pagka ipinatas ang iyong fingerprint ayon sa kanyang classification, hindi ayon sa pangalan. Kaya po ang fingerprint classification ay mahalaga sa filing sequence ng ating fingerprint card. Makinig pong mabuti ha, hindi ko ibabalik dun sa kabila. Iisa-isahin ko sa inyo ngayon base dito kung paano ang ginagawa sa classification. Ang una pong gagawin, nako, ito paiyakan ito. Ang unang gagawin, primary. The primary classification. Ano ga po ang primary? Summation of all. Pag sinabing summation plus addition of all world type of pattern. Of all world type of pattern. Pagsasama-samahin lamang ang lahat ng world. Paano po gagawin yon? Ito po yon. Ang gagawin po dyan,
Tingnan po ninyo ito sa primary. Ang unang gagawin, pairing. Nakalagay po yun sa inyo yan. Ipipair po ang hinlalaki at hintuturo ng kanan, ang iyong middle at ring, at ang iyong little finger at ang iyong left thumb. Ang gagawin po dyan, pairing. And then ito po ipipair din yung hintuturo at middle. And then yung iyong ring of the left and the little of the left. Ano pong gagawin, sir? Ito po yan. Tingnan po ninyo ito. Pagkatapos po ng pairing, assignment of value. Assignment of value. Ano pong value, sir? Ito po, ang assigned value niyan, 16. Ang assigned value po nito, pair number 2, ay 8. Kaya po ito ay 16. First pair po ito ha. Unang pair, padalawang pair, patatlo. Ang patatlo po ay 4. Ang paapat pong pair, ito po paapat ha, ay 2. At ang pair number 5 ay 1. Ang tawag po dyan ay pairing and assignment of value. Madali pong gawin yan. Gamitin mo ang kamay mo. Yung hinlalaki mong kanan, ang hintuturo mong kanan, pakitandaan po nito, yung iyong, ganyan po yon, yung iyong hintuturo at ang hinlalaking kanan, first pair yan, 16. Yun pong dalawang sunod, middle at saka ring of the right, ay pair number 2, 8 yan. Yung iyong hinliliit at hinlalaki ay pair number 3, 4 ang assigned value niyan. Yung iyong pair number 4, hintuturo ng kaliwa at ang iyong middle ng kaliwa ay pair number 4. Ang assigned value, 2. At yung huli, yung plasinsingan at saka ang iyong hinliliit sa kaliwa, ang assigned value doon ay 1. Kaya 16, 8, 4, 2, 1. Ano pong gagawin, sir? Ganito. Tingnan po ang gagawin. Ang lahat ng, tandaan po ito, lahat pong even numbers of fingers. Even numbers of fingers. Ito po yon, even ito, 2. Intuturo ng kanan. Yun pong ring ng kanan. Yan po ay numerator. Yung iyong thumb of the left, yung iyong middle of the left, yung iyong little of the left, yan po ay numerator. Kaya tingnan po ninyo, gamitin ang daliri. Index of the right, ring of the right, thumb of the left, and then ang iyong ring of the left and middle of the left and ring of the left. Yan po, numerator. Tingnan po ninyo ito ha. Ito, finger number 2. Numerator yan. Ito, finger number 4. Numerator yan. Tingnan po niyo, pag hindi nyo nakita ito, yari kayo. Ito, finger number 6, thumb of the left. Yan po, numerator.
Ito po'y 8. Numerator. Ito po ay 10. Numerator. Makikita po ninyo yan. Lahat ng yan, numerator. Lahat pong naiwan, add number of fingers. Add 1, 3, 5, 7, and 9. Ano po yun, sir? Lahat yan, denominator. Yan po, denominator. Ito po, denominator. Ito po, denominator. Ito po, denominator. Ito po, denominator. Ano pong gagawin, sir? May guhit po ang fingerprint classification. Ganito po itsura noon. Fingerprint classification, FPC. Ang ibig sabihin yan, fingerprint classification. May guhit po yan. For a while, for a while. May guhit po siya. May guhit yan, dire-diretso. Yan, may guhit po yan. Sa itaas po na kanan makikita yan ha. Sa itaas na kanan makikita. Ano pong gagawin, sir? I-add mo lang ang lahat ng word according to ang nasa itaas. Tandaan po ito, ang nasa itaas, numerator. Ang nasa baba, denominator. Lahat ng numerator, i-add mo according to the assigned value. Maliwanag po ha. According to the assigned value. Ito'y medyo mahirap. Pag hindi kayo turuan ng tama nito noon, ang gagawin po, add mo lang lahat ng word, i-add mo. Lahat ng hindi word, huwag mo nang pakialaman. Listen to this. Makikita mo dito sa to, ito yon. Wala. Bakit po, sir, wala? Ay, look, ulnar yan. Meron dito sa number 4. Anong assigned value? D8. 8, kunin mong 8. Punta ka sa hinlalaki, word. Anong assigned value? D4. Yun po yun. Ito po yun. Ang assigned value 4, D8 plus 4. Punta ka uli sa 8, sa numerator. Ito. Wala. Kasi ulnar. Sa 10, meron. Anong assigned value? Ay D plus 1 po. Add mo ngayon. Ang sagot 13. Always add 1. Standard po na 1. Ano po ngayon ang iyong numerator? Ay di ilalagay mo po 14. Lalagay mo 14 kasi 14 po ang labas. See? 14. Ito po yun. 14. Titigan po mabuti. Kaya lalagay mo 14. Kaya po, laging 13 plus 1 equals 14. Lagi pong may plus 1. Lagi pong may plus 1. Sunod po tayo. Denominator naman tayo. Buburahin ko lang po ito. Same principle will be utilized. Una po, tignan po natin ang 1. Hindi po ulnar. Tingnan po natin ang 3, ulnar. Di wala po. Tingnan po natin ang 5, ito. Wala din po kasi ulnar. Tingnan mo ang 7, wala, ulnar. Ang 9 ang meron. Anong assigned value? 1.
1, ito po yon. Ano gagawin mo? Plus 1, standard value of 1 equals to. Tapos na ang iyong primary. Tingnan mo ang iyong primary ngayon ay 14/2. Yan na po ang iyong primary classification. Yan na po ang iyong primary classification. Tandaan po ito. Yan po ang primary. Ang sunod na iyong gagawin bukod sa primary, ang susunod po, secondary. Ang secondary po, ang kanang mga daliri, numerator. Right fingers. Yung right fingers mo, ang iyong numerator. Ang left fingers mo, ang denominator. Ano pong gagawin sa secondary? Ang sunod po, secondary. This is just an application of what you have learned. Ano pong gagawin, sir? Ang gagawin po dyan sa secondary ay ilalagay lamang ang letter or symbols na iyong inilagay sa blocking. Akin pong buburahin na itong mga ito walang silbi ngayon. Buburahin ko ng huwag magulo. Iiwanan ko lang po blocking kasi yan po mahalaga dyan. Yung blocking na yan ang mahalaga. Wala na po yung pairing. Hindi na rin po yan mahalaga ngayon. Hindi na po siya mahalaga. Yung pairing na yan. Sorry. Mahalaga yon. Delikado ako doon. Mahalaga po ito. For a while Itong W ito, mahalaga ito. Ngayon po, yung mga pairing na yan, wala na yan. Hindi na po yan mahalaga. Mahalaga na lamang dyan, ayun pong iyong blocking. Okay. Ano pong gagawin dyan, sir? Kung anong sign or symbols, yun ay ilalagay mo dyan. Dalawa po ang signs or symbols. Ang isa po, capital letter. Board question itong mga ito Capital letter group. Ano, sir, ang capital letter group? Ito pong iyong dan po, index finger. Ito po, capital letter group. Yung dalawang yan, capital letter group. Yan pong dalawang yan, capital letter group. Sir, anong gagawin sa capital letter? Isusulat mo kung anong letter ang nakalagay dyan. Wala kang pake kung ano man letter yan. Isulat mo yung tinuro ko sa inyo sa signs or symbol. Isusulat mo lang yan dyan. Ano pong mangyayari, sir? Ganito lamang po yon. Ang gagawin po dyan, try natin, tayo. Ang gagawin po natin, ilalagay lamang natin dyan po natin dyan kung anong sign or symbol. Una, capital letter group, index finger. Ano po yung nasa itaas? Ulnar, ilagay mo yo. Nung mailagay mo ang yo, para wala natin baguhin ang kanyang kulay. Para
ilalagay mo lamang kung anong letter. Yun po nasa itaas. Ito. Ulnar yan. Capital letter yun. Ito po sir, di capital letter T. Yan po ang capital letter group. Tawag yan capital letter group. Ang susunod po, small letter. Ang small letter po, hindi lahat ng pattern. Ang small letter group ay tatlo. Ang una, radial. Ang pangalawa ay plain arts. Ang pangatlo, tented. Sirat lamang ang small letter group. Yan lamang ang susundin mo. Pag wala po sir, di wala kang gagawin. See? Pag wala kang gagawin. Katulad niyan, tingnan mo ito. Yan po ay ulnar. Kasama ka sa sarat, hindi. Ito'y W. Kasama ka sa sarat, hindi rin po. Ito ulnar, hindi din. Ito hindi din. Ito hindi din. Ito hindi. Ito hindi. Wala kang isasama ngayon. Kaya ang lalabas lamang sa iyong secondary ay capital letter group. Walang small letter group. Paano po sir kung ganito ang senaryo? Kunwari lang ito ha. Paano po kung ganito ang senaryo? Palitan natin ito. May natin balik. Palitan lang natin ha. For the sake po ng klase. Assuming po ito ay R. Assuming lang po ha. Ito ay A. Ito ay T. Ito naman ay T. Ito ay T. Anong gagawin sir dyan? Panood. Ang gagawin dyan, dahil may small letter yan, ang ilalagay po dito R. Kasi sa kanang inlalaki ay radial ito. Ang sunod ay A. Yan po, hindi. Lalagyan mo ng das. Lalagyan mo ng T. Very sorry. Lalagyan mo ng T. Ating pong baguhit, napaka kulay. Gawin po nating red ulit. Okay, let's now proceed. Ang gagawin po din ay letter R. Small. Sunod po ay A. Sana po susundan mo, ito yon. And then wala ito kasi may kasunod pa, lagyan mo nito. Das. Pagkatapos ang huli, T. Ito yun. Ang sunod sa baba, left finger. Wala dito, wala kang ilalagay dito kasi wala naman ito. Hindi ito kasama. Ito, letter T. Ito, letter T. Hindi mo ilalagay ang letter na T. Ilalagay mo ganito. To T. Yan ang ilalagay mo. Sir, double R, di 2R. Double A, 2A. Ay paano po kung 3? Ay di 3A, 3T. Basta po magkasunod. Sir,
ang little of the left ay wall. Anong gagawin? Wala ka pong ilalagay kasi hindi mo pwedeng lagyan ng dash kasi hindi naman wala ng pag-itan. Dapat may pag-itan 2 letter. Yan po for the sake of our discussion. Yan po ang lalabas kung ganyan ang iyong fingerprint interpretation. Pakitandaan ang hintuturo, ang simbolo po niyan pagka nagagawa pagka gumamit kayo ng simbolo. Yun po nakaganyan. Nakataas ang 2 hintuturo. Pagka ganyan, ito numerator, kanan, yung naiwan, denominator. Yung nakahintuturo, capital letter group, primary yan. Ay sir, I'm very sorry, secondary. Sorry po, secondary. Ay paano po kung yan ay primary, ganyan na mustra sa kanan, sa kaliwa baliktarin mo. Kaya nagamit ang daliri sa classification. Pagka ganito mustra mo, ang tawag dyan, primary. Sa iyong kaliwa, ganyan. Ganyan. And then ganyan. Ganyan po itsura sa iyong kaliwa pag primary. Yan po yung gagamitin mo. Ibalik ko po sa dating uriha para huwag tayong malito. Basta po, diniscuss ko lang ito for the purposes of discussion. Pinalitan ko lang dahil ang original po niyan, hindi naman ganyan. Ang original po niyan, hindi ganyan. Yung kanina original dyan. Therefore, ang original niyan ay ito. Ang original nito, ganito. Yan ang original. Ito po, hindi yan ang original niyan. Purahin natin. Ang original niyan na kanyang pattern na ito. Full knot. Yan ang original. I'm very sorry. Hindi tama yun dapat. Okay. This is the. Ang susunod po, ang gagamitin mong daliri ganito. Yun pong parang Cub Scout. 3 sa numerator kanan. 3 sa denominator. Index, middle, ring. Therefore, makikita mo ito, itong ginawa natin kanina ay capital letter group. Ngayon, ang gagamitin po ay hintuturo, gitna, at palasinsingan. Yang tatlong iyan ngayon ang daliri na involved sa iyong, tandaan po, subsecondary. Ang susunod, susunod po sa secondary, ang tawag subsecondary. Subsecondary. Yan pong tatlong daliri sa kanan
tatlong daliri sa kaliwa. Ano pong gagawin, sir? Reads count. Kaya yung kanina, blocking, reads count, yan ngayon ang gagamitin mo. Ano pong gagamitin? Tingnan po ninyo, ha? I-divide lang yan o gagawin lang yan, i-convert kung yan po ay reads count into inner or outer loop. Maliwanag po, pag reads count, i-divide yan into inner or outer loop. Inner or outer loop. Tandaan po kapag po din 1 to 9 inner. Dini po 1 to 10 inner. Maya na. Dini po 1 to 11. No. 1 to 13 inner. Same po dito. 1 to 9. 1 to 10. 1 to 13. Kapag dyan lang bumagsak ang reads count, inner ang ilalagay mo. 1 to 9, 1 to 10, 1 to 13. Madali po yan. Gagawin mo lang inner. Sir, lampas, outer. Kapag 10 or more, 11 or more, 14 or more, yan po ay outer loop. Sir, kapag po yan ay word ridge tracing, kung ano ridge tracing, yun lang ilalagay mo. Inner, meeting, outer. Yun lang ilalagay mo. Sir, paano kung arches, das ang ilalagay? Maliwanag ang sinabi ko. Kapag arches, whether plain or tented, ang ilalagay po ay das. Sana po maliwanag. Tingnan po ninyo ito, ha. Sana po nakakasunod pa. Makikita mo ito 10. Therefore, outer yan. Ilalagay mo lang dito outer. O ito po 15. Ay di lampas po ng 10. Di yan po ay 11 or more. Outer uli. Ito po ay wall. Ano sabi? Outer. Di ganyan po. Tapos na po ang iyong numerator ng subsecondary. Let us now proceed to denominator. Tingnan po ito. Sana nakatitig ka. Tingnan mo ito. T. Anong ilalagay? Das. Tingnan mo ito. 13. Kasi ulnar. 1 to 10. Inner. Ay di 13. Di outer. Wall. Ano nakalagay? Inner. Tapos na po ang subsecondary. Tapos na po ang subsecondary. Sana po maliwanag yan. Tapos na po ang subsecondary. Sana po nagkaliwanagan tayo. Ang susunod po, sir, major. Ang major po, hinlalaki. Ang major po ito. Yan po, major. Ano pong gagawin, sir, dyan? Mayroon po yung table. I-convert po yan. Pakitanda nito, kapag po yan ay low, yung reads count yan, i-convert into small, medium, large. Maliwanag po, ha? Into small, medium, large. Yan ang gagawin. Paano po conversion? Ito po, tingnan lang.
1 to 11. Table A ha, baka ako'y madali. Table A. Ako dyan, table A. 1 to 11, small. 12 to 16, medium. Reads count po ito, reads count. And then 17 or more, ito po medium. Large. 1 to 11, 12 to 16, 17 or more, small, medium, large. Sir, tam lamang yan? Opo, walang iba, tam lamang. Kaya ang mustra, mayroon niyang sign, ay di nakatam ka lang. Ano pong gagawin, sir? Tulad po nito, 12. Saan po babagsak? Ay di medium, ilalagay mo medium. Tingnan po pa kapag sunod-sunod ha. Sabi ko kapag whorl, hindi na po i-convert into small, medium, or large. Ano pong gagawin, sir? Titingnan mo lang, inner meeting outer. Kaya yan po, I means inner. Di susulat mo lamang po, I. Tapos na po ang iyong major classification. Pakitandaan, dalawang hinlalaki. Ang kanan, numerator. Ang kaliwa, denominator. Tingnan mo ito, sasabihin ko sa iyo ito. Paano, sir, kung parehas na loop? Uunahin mo ang little finger. Sa baba din ang lagay. Assuming po ha. Assuming lang aray. Aray po. Assumption. Aray po. Ay ulnar. Ipagpalagay natin aray ay 18 ang reads count. Kapag po ganyan, may dalawang table na gagamitin. Ano po yun, sir? Table B. May padalwa pong table, table B. Sa table B po yan, iba yan. 1 to 17. Large. Small, I'm very sorry. 1 to 17 small. 18 to 22 medium. 23 or more large. Table B yan. Kailan po gagamitin, sir, ang table B? Kapag ito po sa iyong denominator, always use table A. Hindi ko magkakamali yan. Table A. Kapag po ang iyong denominator ay large, listen to this. Kapag ang denominator mo ay large, assuming po, assuming lang ito, ito ay large. Tandaan mo ito, dito, kung ito'y large, ang gagamitin mo dito, table B, hindi table A. Ano po mangyayari din ngayon? Ay di, yan po yung 1 to 17, small, ay di huli po ang 12. Ang gagamitin mo ngayon dyan, hindi na medium. Ang gagamitin mo dyan ay small. Pakitandaan, ulitin ko. Kapag ang iyong left thumb ay loop, ang iyong right thumb ay loop din, uunahin na i-classify ang left thumb. Ang gagamitin, table A, 1 to 11, 12 to 16, 17 or more. Kaya, yan ay 18L. Ang sabi ng rules ay are, kapag ang iyong left thumb ay large, ang gagamitin mo sa iyong right thumb
ay table B. Ano po ang table B? 1 to 17 small, 18 to 22 medium, 23 or more large. Kaya ang mangyayari dyan, yan ay 12. Papasok yan sa 1 to 17, small instead of medium. Sana maliwanag ako doon. Sana maliwanag. Sir, ano pong susunod? Ang susunod po, final. Isusulat mo lang ito. Kung parehas yan loop, isusulat mo lang kung anong reads count. Ilalagay mo lang 10. Sir, may susulat ako sa baba, wala. Kasi yung word. Ito, major. Ito, primary. Ito, secondary. Ito, subsecondary. Ito, final. Isa na lang, hindi mo nagagawa dyan. Ano po yun, sir? K. K. Ano po ang K? Reads count of the first loop. Reads count of the first loop. Yan ang K. Except little finger. Simula sa iyong hinlalaki na kanan. Hindi kasama ang little finger hanggang palasinsingan ng kaliwa. Kung dyan na, kung sino ang unang loop, yun lang ang gagamitin mo. Isusulat mo lang ang reads count. In this case, dahil ito ang unang loop, edi ilalagay mo lang 12. Meron ka pang ibang gagawin? Wala na. Kaya ang iyong ngayong fingerprint classification ay 12 SL. Ito po K. SL, 14/2 ang primary. UT ang iyong secondary, subsecondary OOOO, and then das OI. And then final ay 10. Yan na po yung paggawa ng classification. Alam po ano to.